Hi guys! Welcome sa ating YouTube channel. Mga baby love, kumusta na kayo dyan? So guys, sobrang lamig dito sa Germany kahit may araw. Ang lamig-lamig. So, sandali. Oh, grabe. Oh guys, ayan na ang aking update ng aking peslak, ng aking mukha. Look at my face, very red one. Especially guys, pag nasa loob ako ng work, mainit kasi ang araw. Tapos, grabe, nagbabalat siya, makati siya na nagbabalat siya ng bonggang-bongga. Para siyang balakubak yung dito ko. Kaya yan. So guys, mga iba tayo guys. Alam nyo, grabe na dyan sa Pilipinas. Ang gulo na guys. Nanonood ako ng mga balita dyan. Grabe, lahat ngayon ng nakapaligid kay BP Sara. Kay dating PRRD Tatay Digong. Before, lahat ngayon kinakasuhan. Grabe. Si Bongo, si Senator De La Rosa, bakit lahat sila ngayon pinag-iinitan? Alam nyo kung bakit? Ayaw nilang maging presidente si BP Sara. Dahil guys, alam nyo kung bakit? Dahil, una, pag naging presidente si BP Sara sa 2028, unang-una, hindi sila makakapagnakaw sa kaban ng yaman, sa pera ng bayan. Mawawala na naman ang korupsyon. Pangalawa, no, yung flood control na yan, anuhin yan, bubusisain yan, at kung sino ang pinuno ng pagnanakaw na yan ng flood control. Pangatlo, yung nagpakulong kay PRRD, Tatay Digong, ay bubusisain din yan pag naging presidente si BP Sara. Pang-apat, lahat ng mga nakawala ngayon, yung mga may kaso, babalik sila sa kulungan. Kaya ang gulo-gulo na guys. Nakakapagtaka ka, mahalata mo talaga na talagang ano na sila guys, political ambition na talaga. Imagine, lahat ng nakapaligid kay BP Sara ngayon guys ay kinakakasuhan. Ngayon alam nyo ba na parang ano guys, parang wala ka ng kalayaan ngayon magsalita. Kasi tingnan mo, lahat na lang kinakasuhan. Pananakot nila kaso. Pag nagsalita ka ng, oh guys, tingnan mo, nakapulot ako ng, ng 10 cents. So, tapos, pag nagsalita ka ng laban sa kanila, kakasuhan. Na ganyan. Tingnan nyo nga, wala pa nakukulong na mga big fish dyan dahil sa flood control. Wala. Alam nyo, sabi nga nila dito, the most corrupt na in the Philippines, the most corrupt president in the Philippines, in the history in the Philippines is ang gobyerno ngayon ni BBM. Yan ang well-known ngayon dito sa buong mundo, sa buong bansa, na grabe ang corruption sa atin nitong nakaraan 3 taon. Imagine. Diyos ko. Kaya yan. Tapos, wala naman mga naipatayong mga building dyan or tulay or whatever. Tapos, tapos nangungutang pa sila ng pera. Kaya yan ang mga ano dito. Guys, alam mo sa totoo lang, hiyang-hiya na ako dito guys. Sa mga foreigner dito, sa kahit sino nagtatanong, oh, totoo ba na drug user yung pangulo nyo? Bakit hinayaan nyo yan na mamuno ng bansa nyo kung ganyan ang presidente nyo? Ganun. Alam nyo guys, wala na talaga akong masabi. Minsan, pag may nagtatanong sa akin,
Nako, tumatalikod na lang ako kasi nakakahiya. Yung bang imbis na maganda ang ang maririnig mo puro mga negative. Noon guys si PRRD noon. Ang lang kay PRRD, ang puri ng kay PRRD, maririnig mo, oh that's good. Your president kill all the drug user, all the drug lord in the Philippines. Yeah, all the criminals that the people that the new generation will be safe if no drug user, if no addict in the Philippines, guys. Kaya yun. Tapos ang mga tao noon si PRRD may takot, disiplinado, yung bang talagang sila, yung mga addict noon talagang nagtatago dahil takot silang matukhang. Pero ngayon, ang mga addict ngayon, ayan, nasa labas. Ang dami. Grabe. Patayan, kriminal, riding in tandem. Grabe na guys. Sobra na. Bakit nagkakagano ng mga kababayan natin? Ang bansa natin. Kasi guys, wala silang kinatatakutan. Walang kaparusahan ang mga gumagawa ng mga ganyan. Kasi wala silang takot sa Pangulo, wala silang respeto. Ibig sabihin, takot at respeto. Yan. Kaya, yan lang guys ang masasabi ko. So sana sa 2028 mabalik ang mga Duterte para umayos na ang bansa natin at mawala na ang mga addictus benedictus na yan guys. Diyos ko, ngayon kalat na talaga. Kahit mga teenager, mga dyan, Diyos, makakabili ka na ng mga dyan sa tabi-tabi. Oh, sige guys, that's all for today. Thank you for watching. Bye!